Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's video, good news tayo guys. Vico Sotto, pinasara ang Pogo sa Pasig. Yan guys, yan ang magandang balita ngayon na talagang nakikitaan natin isa sa magiging future leader natin na kailangan natin. Itong si Vico Sotto, una-una medyo bata pa to, kabataan, di ba? Yan ang sinasabi ni Jose Rizal, yung kabataan ng pag-asa ng bayan. So nakita natin mula nung umupo ito, nung giniba niya ang political dynasty dyan sa Pasig, yung mga Eusebio, ay umayos na. Naging maayos ang palakad sa gobyerno ng Pasig o sa municipality ng Pasig. So nakita natin guys ng tapang, political will, isang maganda, matinong leader itong si Vico Sotto. Marami noon nagsasabi guys na kailangan daw yung ating presidente ay matapang, di ba? Talagang kumakalaban sa mga kriminal. Kaya nga nanalo si Digong Duterte dahil nakita nila na matapang daw. Subalit, nakita natin sa sobrang tapang, di ba? Nagmura. Di ba? Talagang kung sino yung kumakalaban, binabakbakan niya. Di ba? Bukod doon, siyempre, after 6 years, nakitaan din natin na nagiging pro-China siya. At marami pa mga corruption ang lumabas sa kanyang gobyerno. Ganon din, di ba, si Sara, sinasabi niya, matapang din si Sara. Pero ngayon pa lang, nakitaan na pagdating sa pondo, di ba? Ang dami pala niyang kinukuhang pondo. At talaga sa sobrang tapang kahit sa Davao, di ba? Nananapak din itong si Sara Duterte. Pero itong si ano kasi guys, talagang kung titignan mo, malais ko rin siya. Meron siyang political will. Pag sinabi niya sa munisipyo niya, ginagawa niya ng tama. Itong si Vico Sotto. So, yun na nga guys. Sa dami-dami ng 17 na Metro Manila, siya pa lang ang unang gumawa nito na lahat. Dahil alam naman natin ng Pogo, maraming isyong sinasangkot dito, di ba? Yung sa mga krimen, human trafficking, mga drugs, at kung ano-ano pa. Marami silang mga violation na ginawa sa ating bansa. At itong mga Chinese na to guys, nagsimula ito nung panahon ni Duterte na pumasok ang Pogo sa atin. Pero bago yan guys, bago tayo magbigay ng reaksyon, panoorin muna natin yung mismong interview kay Vico Sotto kung paano sinara at kung ano yung basihan niya sa kanyang pagiging sa desisyon niya na isara na lahat ng Pogo sa Pasig. Alright guys, narito na. Pasok Vico. Sa ating pong StreamYard ngayon si Pasig City Mayor Vico Sotto. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga, Sir Ted, DJ Chacha. Salamat po sa inyo pong panahon this morning, Sir Vico. Ito nga pong pagpapatupad ninyo ng City Ordinance kontra po sa mga pasugalan na ito ng Pogo at ilang pa hong mga e-games. Sa ngayon po, as we speak, meron pa ho bang bukas at inyo pa lamang ipapasarado? Sa ngayon po, sa pagkakaalam ko, wala na. Naubos na namin. Nung last week, may 18 pang bukas eh. Although December 31, 2020, nag-expire yung mga business permit nila base sa Ordinance 55 Series of 2022. Yung 18 na ito, ang kukulit eh. Hanggang February, bukas sila. So, pinasara na namin. Opo, itong mga hindi sumunod kaninyo sa ordinansa, identified ho ba sino mga may-ari nito at ano pong kakaharapin nilang kaso kung meron man? May listahan naman po kami ng mga pangalan nila. Siyempre, iba-iba yung may-ari nitong 18. Kasi nasa mga 23 or 24 yan eh. So, ibig sabihin, yung 5, kusa naman nagsara kasi alam naman nila yung ordinansa namin. Nag-file yung pag-court sa korte pero okay lang po yun. Na-deny naman po yung TRO nila. So, pwede namin talaga sila ipasara at yun na po yung ginawa namin. Dahil yung 18 po, yung 18,
talagang walang balak na sumunod sa ordinansa at sa batas natin. Pag-aaralan po natin ng legal department kung ano pa po yung dapat gawin, kung pa-filean pa ba sila ng kaso. Pero sa akin naman po, Sir Ted, ang pinaka-importante ay napasara na po sila. Opo, so meaning ang PAGCOR po ang kumanlong sa kanila at ipinagtatanggol at humihingi ng TRO to prevent the city government from enforcing the ordinance. Tama po yan. But I don't want to speak so much on the case kasi ongoing po yan. Basta na-deny po yung TRO. Okay. Sige. So, sir, pwede ba namin malaman, pag ho natin binabanggit na itong mga online games na ito, no, online casinos na ito, online sabong, e-games, and computer gaming stations, practically po, you're talking about mga pwesto-pwesto sa mga building. Paano po kung mga bahay-bahay ito? Wala naman po kami nakikita sa mga bahay-bahay. Yung mga, ito po, may mga permit sila. Sa totoo po, Sir Ted, ito po yung mga establishmentong naabutan ko lang din noong 2019, nung una po akong naupo. So ang ginawa po namin, 2019, moratorium muna, walang bago. 2022, sinabihan na namin sila na you have 1 year to wind up your operations. So, sir, ano po nag-udyok sa inyo? Kayo ho ba personally, Mayor Vico, ay may advokasya kontra sugal? Paano po itong kaisipan na ito na muumuna? Sir Ted, to be very honest with you, hindi naman talaga ako yung basta anti-gambling 100%. Hindi po. Pero ito pong mga gambling establishments gaya ng Pogo, yung mga e-games, wala lang talaga akong makitang magandang na idudulot niya sa lipunan natin. Kung may napakita sana sila na ito yung magandang nangyayari dahil sa mga e-games na ito o dahil sa Pogo na ito, edi open naman kami, baka pwede natin payagan. Pero wala talaga akong makita na magandang na idudulot niya. In fact, may mga related pong naging in the last years, in the last 4 years na ako po'y mayor, may mga kaso ng even kidnapping, human trafficking, may sanggol na binenta ng magulang, may suicide. So talagang hindi maganda yung nangyayari. At isa pa, naging simbolo ito ng korupsyon sa lungsod namin. Kasi open secret in previous city councils na nilalagyan yung city council para i-approve, magbigay ng letter of no objection. Opo, kasi nga yun ang hinihingi ng PAGCOR, no? Letter of no objection from the LGU. So, sir, sa usapin po ng kita, para po sa gobyerno, ito kasi pinapangalandakan din usually ng PAGCOR, no? Mawawalan ng malaking kita ang gobyerno dito. Sa inyo ho ba meron kayong komputasyon, more or less, magkano ang mawawala kung sakasakaling man po? Nasa milyon din po, Sir Ted. Pero hindi naman siya ganun kalaking mawawala sa city government. Mas marami yung ill effects na mawawala. So you're saying na between money and the social cost nito, mas matimbang yung social cost, Mayor? Tama po, Sir Ted. Alright, kapag ho pinag-usapan natin yung computer gaming stations, ano ho ito, sir? Specifically, as in, ito yung may mga taya o paano yung mga basic computer games lang po na meron din mga usually po kapustahan sa kabila, pati ho yung dami dito? Opo, yung mga e-games, pati po yung mga e-bingo, e-games. Sari-sari yung games yan, hindi ko rin naman siya kabisado, pero malalaki din po yung nagiging taya ng mga tao dito at maraming nalululong talaga sa bisyong ito. Opo, sige po. Meron na pong dagdag na tanong, Mayor Vico, si Chacha. Please, Yes. go. Mayor, ito pong mga e-games at Pogo na ito, meron din mga ilan-ilan na mga Filipino workers po natin dyan sa mga establishments na yan. May plano na po ba ang City of Pasig dun sa mga maapektuhan at mawawala ng trabaho? DJ Chacha, yung sa mga Pogo, actually, last year pa lang wala na sila sa Pasig City. Karamihan sa kanila, again, ang mga naabutan ko lang to noong 2019, pero karamihan sa kanila Chinese. kusang umalis, number 1. Number 2, pumasok ako mismo sa isang Pogo dito sa Pasig, sa Barangay Ugo. Nag-random inspection kami isang gabi.
pumasok ako, there were hundreds of employees. Ang naabutan kong Pilipino sa loob, isa. Okay. Oo. So, Opo. So, walang Pilipino na nawalan ng trabaho sa mga Pogo nagsara sa Pasig City. so hindi masyadong apektado no yung mga Filipino workers diyan dahil base nga po sa pag-inspection ninyo iisa lamang dun sa 100 na nakita ninyo. Opo, ilang daan po yun. Hindi ko po Oo. sila nabilang. Naabutan ko sila. Kakapal ng mga stock ng cellphone, ng phone card, di malaman kung anong ginagawa. Saka, yung permits nila, BPO lang. Nabanggit nyo nga po yan doon sa Pero wala na naman sila. So, okay na po yun. Yes. Yung nabanggit nyo po na ilan din sa mga dahilan kung bakit talagang porsigido kayo na alisin na last year pa nung naglabas kayo ng ordinance itong Pogo dahil nga sa kaso ng human trafficking, pagkalulong ng mga Pasigenyo dyan sa e-games at Pogo. Naniniwala po kayo dito sa total na pagbaba nyo dyan sa Pasig, bababa na rin yung crime rates related to Pogo dyan po sa inyong lugar? Well, definitely. But DJ Chacha, pati po itong e-games, may mga talaga yung social ills kung tawagin talagang napakalaki. Hindi naman ibig sabihin mawawala completely. Lalo na ngayon po, ang dali sa cellphone lang. Hindi ko naman kayang pigilan yung mga nangyayari na lahat online. Honestly, kung may financial service provider ka lang sa cellphone, ilang click lang. Pero at least mabawasan. At least mabawasan. Sabi ko nga, ito yung mga gambling establishments, wala naman silang magandang naidudulot sa ating lipunan. So, ba't hindi na lang natin sila paalisin sa lungsod natin? Okay, sige po. Sa panghuli po, Mayor, So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang matindi si Vico Soto, di ba? Bagamat sinasabi niya na may nawala din sa gobyerno, siguro pambabayad sa kakabayad ng tax o ng mga permits. Bagamat milyon ang sinasabing nawala sa Pasig sa kita nito, pero hindi siya nanghinayang guys. Mas nangingibabaw sa kanya yung kapakanan ng taong bayan, di ba? Ahanin mo naman ba yung pera, di ba, kung napapahamak ang mamamayan mo, lalo na sa Pasig, di ba? Ganun din, di ba? Kasi marami rin Pogo ngayon guys. Actually, nagkalat yan sa buong bansa, sa may mga probinsya pa, sa Cavite, sa Pampanga, at kung saan-saan pa. Kasi naalala ko dati guys, bago mag-pandemic, nung pumasok yan, yung Pogo na yan, talagang napakayaman nila guys. Imagine nyo guys, nasa industry kasi tayo ng real estate. Nung kasagsagan ng Pogo, merong kumpanyang pumapasok dito na galing ng China. Ito pa masaklap dito. Sa China, bawal ang Pogo. Sa China guys, binabawal nila yan. Pero dito, tinanggap ni Duterte nung panahon na yon. Tinanggap niya. Siyempre, iniisip na siguro kita para sa bayad. Di ba? Pero kalaunan ang nangyari, di ba? Ang daming krimen ang nangyayari. Umabot na yun sa Senado, di ba? Pero ngayon kasi guys, inapprovean na talagang tatanggalin na yung Pogo. Kasi nung panahon ni Digong, gusto na nilang tanggalin yun. Hindi lang matanggal-tanggal. Siyempre, si Digong ang nagpasok nun. Di ba? Yung mga online games na yan. Parang isabong din yan. Noong panahon ng isabong, ang dami rin na nagawang krimen. Ang daming nalokong nasirang pamilya. Di ba? Yung iba, binibenta na yung bahay. Meron pa nagpapakamatay. Kagaya sinasabi ni Vico. Dahil nga, bisyo kasi yan eh. Di ba? Imagine mo yung isabong, nasa cellphone mo lang din. Anytime, di ba? 24 hours guys. Parang 7-Eleven. Tataya ka na lang. Kahit magkano pera mo sa GCash, itataya mo. Minsan yung iba, pambili na lang nila ng bigas, di ba? Yung mga construction worker, kada linggo, sumasaw dyan. Yung iba, tinataya pa, mis na pambili ng bigas at ulam mo yung triga sa pamilya. Kaya marami rin nasirang buhay. Kaya nangingibabaw kaya Vico, yung mas importante buhay kaysa sa kahit mawalan ka ng milyon, buhay pa naman, di ba? Yun na nga guys, kahit mawala yung Pogo na maraming pa tayong pwede pagkuhanan ng income. Yung maayos naman. Kaya itong hinahanap natin, bata pa itong si Vico, talagang may political will na guys. Kaya na sinasabi natin kay Isko, di ba? Pag sinabi nila, pina-implement nila, nagagawa nila. Di ba? Kita mo si Isko guys, balik tayo kay Isko ha. Sa 3 taon niya, ilang napagawa niyang world-class public school. Na kahit paulit-ulit na lang tayo dito guys, 4. Pinagawa niya yung
Hospital ng Maynila, parang St. Luke's. Pinagawa niyang world class din yung Manila Zoo. Yung pabahay niya, napakaganda. At yun guys, take note panahon pa ng pandemic. Inabutan ng pandemic pero natapos niya. Yung iba ngayon, alos pa tapos na rin. 'Di ba? Parang ganito si Biko, 'di ba? Talagang sinabi niya, bibigyan ko kayo isang taon lang para umalis dito sa Pasig. Yung iba hindi raw umalis. O, sarado kayo lahat ngayon. Yun ay may political will. Pero ang iba kasi ang gagawin niya, lalo na China, 'di ba? Mga Chinese yan, maraming pera yan guys. Gaya ng kinukwento ko sa inyo, isang building, uupahan lahat yan. At pag nagbayad sila guys, cash talagang binabayad nila. Kasi yung mga pogo staff nila, doon titira sa isang building, minsan sa isang buong condominium uupahan nila. Tapos magbabayad ng cash. Tapos hindi lang basta bayad ng cash guys, isang taong advance yun, ibibigay. Kaya nagbibilangan ng mga Chinese doon sa dami ng pera nila. So, ang gagawin kasi nila yan, susuhulan nila yung gobyerno. Kagaya niyan, di ba, kay Biko, nag-warning na siya ng 1 year. So, iisipin ng ibang mga Chinese, ako, nagpapaano lang yan, nagpapadulas lang yan, sasabihin, di ba? Pero, hindi nangyari kay Biko yon. Bagamat mawawalan siya ng milyon, okay lang. Sarado niyo yan dahil maraming krimen na nagaganap. Mas importante ang buhay kaysa sa pera. So, ito yung nahanap natin, guys. Unang-una, mga kabataan pa itong mga to, at hindi sila pamilya ng dynasty. Bagamat ang kamag-anak nito, si Tito Sen, hindi naman na senador ngayon, wala, di ba? Ayun, isang pinsan niya ba yun? Pinsan. Yung anak ni Tito Sen din na vice mayor ng Quezon City. So, nakikita natin, iba, di ba? Iba yung palakad nila, straightforward talaga sila. Kaya sa 2025 at sa 2028 po, ganito ang hanapin natin. Huwag na yung mga trapong politiko na pamilya ng dynasty. Nakita nyo ngayon guys, sa pinag-uusapan sa Chacha, bangayan ngayon ng Senado at ng Kongreso. Hindi sila tumitigil. Lambis na nakakapagtrabaho ng maayos, ayun, nagbabatuan ng putik sa isa't isa. Diba? Tapos yung iba doon, may mga korap pa. At least itong si Biko, walang korap na nai-issue sa kanya. Wala siyang bahid guys, kung hindi, puro good governance. Kaya sana, ganito yung mga iboto natin sa mga national leader natin. Yung mga ganito na, wag na sa mga lumang trapo na yun, na paulit-ulit na lang na binuboto, tas wala naman nangyayari. Bangayan lang ng bangayan. So kayo guys, ano sa tingin nyo? Ito na ba talaga kang inaasahan natin? Pag-asa ng bayan, yung mga ganitong leader, Isko, di ba? Biko, yung mga batang ganyan na may political will. Yan po, para sa akin yan ang kailangan natin. Tapos na tayo sana sa mga paulit-ulit na nakaupo dyan, wala na malos nangyayari sa ating bayan. Mga trapo, mga dynasty. Alright guys, ganito naman po. Abangan yung susunod yung vlog. Thank you very much.